Magandang araw mga kababayan, narito na naman po tayo para sa pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw, October 20, 2024, Sunday. Although hindi pa ganap na bagyo yung low pressure area na minomonitor natin, pero pwede nang maramdaman ang extension nito sa ating bansa ngayon. At kung bago lang kayo dito sa channel, make sure to subscribe para lagi kang informed sa lagay ng panahon. Ayon sa pinaka-latest update, ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas lalong tumaas ang chance na maging bagyo. Pwede itong maging bagyo within the next 24 hours, maaaring mamayang hapon or bukas ng umaga, at ang bagyo na ito ay tatawaging Christine. Masasabi natin na wala pa siyang direct impact kasi malayo pa ito. Huling namataan sa layong 1,395 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Pero dahil sa lawak nito, makakaapekto na sa ilang parte ng bansa ang true or extension nito. Kapag ito ay naging bagyo na ayon sa forecast ng Pag-asa, possible itong maglandfall northern silangan Luzon or central Luzon. Pwede pa kasing magbago ang track nito dahil isa pa siyang low pressure area as of now. Pero kapag naging bagyo na yan, mas makikita na natin yung track na dadaanan niya. Sa ngayon, yung true or extension ng bagyo ang magdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Kung titingnan natin yung ibang weather forecast system na ginagamit natin, sa mga susunod na araw mas lalo pa itong lalapit sa bansa at inaasahan na lalakas ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Monday, mas lalo pa itong lalakas papalapit sa ating bansa, nasa loob na ng PAR. Pagdating ng Tuesday, nandito na siya. Wednesday, umangat siya ng bahagya. Sa Thursday, pwede siyang maglandfall dito sa may northern Luzon. Ito ay based sa GFS or Global Forecast System. So ibig sabihin, Thursday and Friday, mas magiging maulan sa atin kung ito nga ang track na dadaanan ng bagyo. Kaya tumuto kayo dito para malaman natin yung mga pagbabago sa galaw nito. At kung mapapansin nyo, meron pa tayong isang bagyo dito. Pero ito naman malayong pumasok ng PAR. Ang magiging lagay ng panahon natin ngayon dito sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dahil yan sa extension ng low pressure area. Kaya panatilihin ang pag-iingat sa posibleng flash flood o landslide, lalo na kung magkakaroon ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman yan ng ITCZ. Sa silangang Visayas at Bicol Region, ang magiging lagay ng panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot pa din yan ng extension ng LPA. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang magiging maulap din ang kalangitan na may panandali ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman yan ng localized thunderstorm. Posibleng makaranas ng flash floods o landslide kung magkakaroon ng malalakas na ulan, lalo na sa hapon o gabi. Maging handa po tayo sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na apektado ng true ng low pressure area at ITCZ. Ugaliing magdala ng payong at manatiling nakatutok sa mga abiso ng lokal na pamahalaan para makaiwas sa anumang sakuna gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.